Ano po masasabi mo tungkol sa Santa Claus biblically at sa inyong pananaw? Sige, pag-usapan natin to. Alam nyo, marami sa atin ang lumaki kasi na may kwento tungkol sa Santa Claus. Isang matandang may puting balbas, nakapulang damit, sakay ng parahus, at namimigay ng regalo tuwing Pasko. Para sa mga bata, siya ay simbolo ng saya. Pero, ang tanong, saan ba talaga nagmula si Santa Claus? At ano ang masasabi ng Biblia tungkol dito? Ang karakter ni Santa Claus ay hindi nagmula sa Biblia. Wala sa Bible ang salitang Santa Claus. Siya ay hinango sa isang totoong tao, si Saint Nicholas, isang Kristiyanong obispo noong ika-4 na siglo sa lugar ng Myrna, Turkey na ngayon. Kilala siya bilang isang taong mapagbigay, maawain at lihim na tumutulong sa mahihirap, lalo na sa mga bata. Dahil sa kanyang kabutihan, kumalat ang kwento tungkol sa kanya. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, binago ng kultura, tradisyon at negosyo ang kanyang imahe. Unti-unti, ang isang taong kilala sa kabutihan ay naging isang alamat, si Santa Claus, na kilala natin ngayon. Ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Walang binabanggit o talata ang Biblia tungkol kay Santa Claus. Ngunit, malinaw ang paalala ng salita ng Diyos tungkol sa katotohanan at sa tamang sentro ng ating pananampalataya. John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi masama ang pagbibigay ng regalo. Ang problema ay kapag ang kwento ay nagiging mas mahalaga kaysa katotohanan at kapag ang isang alamat ay mas nakikilala kaysa kay Jesus. Isipin mo ang isang ama na matagal nag-ipon ng pera para makabili ng regalo sa kanyang anak. Dumating ang Pasko, masayang masaya ang bata. Pero, nang tanungin siya, kanino galing ang regalo? Ang sagot niya, kay Santa Claus. Hindi nasaktan ng ama dahil sa regalo, kundi dahil napunta sa iba ang kredito. Ganyan din ang nangyayari minsan tuwing Pasko. Ang Diyos ang nagbibigay ng pinakadakilang regalo, ang kanyang anak. Ngunit, ang atensyon ay napupunta sa ibang pangalan. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi laruan, hindi damit, hindi material na bagay, kundi kaligtasan ang tunay na regalo ng Pasko. Bilang mga Kristiyano, hindi natin ipinagbabawal ang kasiyahan, ang regalo o ang pagdiriwang. Ngunit tungkulin nating ibalik ang tamang sentro. Turuan natin ang mga bata at ang isa't isa na ang Pasko ay hindi tungkol sa isang alamat, kundi tungkol sa isang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Si Santa Claus ay bahagi ng tradisyon ng mundo, pero si Jesus Christ ang dahilan ng Pasko. Huwag nating hayaan ang alamat ay pumalit sa katotohanan at ang tradisyon ay pumalit sa tunay na mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Sa uli, tandaan natin ito, hindi masama ang regalo, pero huwag nating kalimutan ang tunay na nagbigay.